Magandang araw Pilipinas, magandang araw sa bawat sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao. Sa milyong-milyong mga bagong bayani natin, ang mga OFWs na nagpapakapagod sa abroad habang ang mga politiko rito sa bansa ay nagpapakasasa sa kapangyarihan. Mga kababayan, magising kayo sa katotohanan, isang nagbabagang bulong-bulungan at giyera patani ang yumayanig ngayon sa buong apat na sulok ng Senado. Mag-blind item muna tayo sa unang 5 minuto ng ating talakayan. Sino itong tatlong maton, tatlong sikat na personalidad na akala mo kung sinong mga palaban, akala mo kung sinong mga barako kapag nasa harap ng kanilang sariling mikropono. Pero nang makatapat ang isang matikas, matalino at may prinsipyong senador, literal na napaiyak, natameme at nagmukhang mga basang sisiw sa plenaryo. Okay ha, truth bomb tayo mga kaibigan ha, hindi ko na patatagalin ha, hindi na natin itatago, walang iba kundi sina Ping Lacson at ang magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Bulagta, tiklop ang mga pakpak dahil ang ating Lodi ang itinuturing na legal genius pagdating sa tapatan sa Senado, walang iba kundi si Senador Alan Peter Cayetano. Binayo sila ng katotohanan, tinawag silang mga tuta ng Malacanang. Ang mas matindi, mga kababayan, ang sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, si Lacson daw ay tuta pa noon, pero aso na ngayon. Ibig sabihin, mas tumindi ang pangil sa pagiging sunod-sunuran. At etong si Erwin Tulfo naman, bakit naging sunod-sunuran kay Lacson? Dahil di umano, hawak ni Lacson sa leeg itong si Erwin. May hawak di umanong sekretong korupsyon si Ping Lacson sa kanya. Nakikita nyo ba ang laro? Akala natin ang mga pagtanggol ng api, ungas pala. Mga tuta pala ng kapangyarihan. Pero si Senador Alan Peter Cayetano, humarap ng buong giting. Kaya huwag kayong aalis. Hihimayin natin ang matinding deep explainer kung paano sila literal na ginisa at pinaiyak ni Cayetano. Okay, mga kaibigan. Okay, sali na po mga kababayan. Bago natin pasabugin ang mga dokumento at ang malalim na konteksto ng sabwatan na ito, alam naman natin sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Ganyan ang ginagawa ng mga makapangyarihang yan kapag nabubuko ang kanilang mga baho. Gusto nilang patahimikin ang mga independenteng boses na tulad natin. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Pindutin nyo na yung ngayon ang subscribe button kung bago kayo sa channel at para sa ating mga solidong kapanalig. Sumali na kayo sa aking YouTube membership dito sa hashtag #WalkWithLan. We are on the road to 100,000 subscribers to show the strength of our community. Join us. Ang inyong suporta, ang tanging susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban mga kaibigan. Ngayon Ayan. Okay. O balik tayo sa issue Bakit ba kailangan mag-alboroto at magwala nitong sina Lacson at Tulfo? Bakit kailangang ilabas ni Senador Alan Peter Cayetano ang latigo ng katotohanan laban sa kanila? Isipin nyo, mga kababayan, kayong mga nagtitiwala, kayong mga bumoto sa mga Tulfos dahil ang akala nyo, matatapang ito. Ipagtatanggol tayo nito sa korupsyon. Kapag may nang api sa maliliit, i-resback tayo nito. Pero ano ang napatunayan ngayon sa loob ng Senado?
kapag ang usapan ay ang interes na ng Malacanang. Kapag ang usapan na ay ang pagtatakip sa mga anomalya ng administrasyon, biglang nagiging tikom ang bibig ng mga politikong ito. Naging mga sunod-sunuran, naging mga tuta. Dito natin makikita ang napakalaking kaibahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Si Senador Alan Peter Cayetano hindi takot masunog, hindi takot lumaban kahit bumangga sa pader. Bakit? Dahil ang pinoproteksyonan niya ay ang pera ng taong bayan. Ang binabantayan niya ay ang hustisya para sa masa at sa mga OFWs natin na nagpapakapagod magpadala ng remittance. Tapos, wawasakin lang ng mga trapo. O kaya, itong si Ping Lacson mga kaibigan. Akala mo kung sinong Mr. Clean? Kulang na lang sabihin niyang talagang anti-corruption kulang na lang sabihin niya na siya ay santo ng anti-corruption sa Pilipinas. Pero binuko ni Cayetano sa plenaryo. Dati kang tuta, ngayon Dati kang tuta, ngayon aso ka na. Bakit? Dahil ginagamit ang impluwensya, impluwensya para manakot. Ginamit ni Erwin, ginamit ang mga tulfo. Bakit hawak sa leeg ni Lacson si Erwin? Dahil may alam siyang sikretong korupsyon. O ngayon, nasan ang tapang ninyo? Bakit parang mga asong bahag ang buntot sa harap ni Alan Peter? Nag-iiyak kayo ngayon dahil nabuko ang tunay ninyong kulay. Okay mga kaibigan sandali lang po. Okay, yan po yun no? Ngayon ay talagang punta po tayo sa paliwanag ni Henyo. Ngayon mga kababayan, pumasok tayo sa ating deep explainer at ang ating tinatawag na strategy at analysis. Himayin natin kung paano lumabas ang pagiging legal genius ni Senator Alan Peter Cayetano habang ginigisa at pinapaiyak niya itong mga huwad na matod. Huwad na mga matod na mga nayupak na si Tito Soto, Rafi Tulfo, mga Ping Lacson at Erwin Tulfo. No, bakit niya po tinawag yung mga yan na lapdog ng Malacanang? Tignan niyo ito Si Rafi at Erwin sumikat sa pagbulyaw sa mga maliliit na tao sa radyo at telebisyon. Madaling magmatapang kapag ang kaharap mo ay walang kapangyarihan o ordinaryong driver, ordinaryong gwardya o ordinaryong empleyado. Pero sa loob ng Senado, mga kapatid, iba ang labanan. Hindi pwede ang papogi points lang. Hindi pwede ang puro sigaw na walang basihan. Nang usisain ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanilang paninindigan sa mga krusyal na batas sa oversight functions ng gobyerno at sa paggastos ng pondo ng bayan, ano ang nangyari? Nabuko, nawala silang sariling paninindigan, sunod-sunuran sa dikta ng Malacanang para maprotektahan ang kanilang mga personal at political na interes. Ginamit ni Cayetano ang mismong rules of the Senate, ang batas at tamang proseso para ipakita na walang K ang mga ito kapag totoong debate ang usapan. Literal na pinaiyak at pinagbukang ungas sa plenaryo dahil hindi makasagot ng maayos mga kaibigan. Nako may share po tayo. No? Sadali lang po Stop share muna natin. Share ko lang itong yung dati pong dating issue kay Erwin Tulfo. Alam niyo po, si Erwin Tulfo ay dati pong sekretary yan ng DSWD, interim. No? Kaya lang, na-bypass po yan ng Commission on Appointments. Tignan niyo po ito Pertaining to what citizenship, which I surrendered to my So, may deliberation na sila. Sir, are you expecting this? Are you expecting this? That they're going to ask for this? Ayan. Ito po na ano po yan, na-bypass po yan ng Commission on Appointments because of two issues. No?
One is yung sa citizenship, sabi niya, dinenounce naman daw niya, give up niya, hindi po natin alam, no? Paki-comment nga po diyan kung mayroon ng Supreme Court decision yan, no? Tapos, yung libel conviction niya, may conviction po yan ng libel no? Si Senator Erwin Tulfo, na dating sekretary po yan ng DSWD. Nakakagulat nga po no? Na-bypass po siya ng CA, pero bigla po siya naging congressman ng, ano nga yun? Ng kalimutan ko. Anyway, ng isang party list dyan sa House of Representatives. Mga kaibigan, diyan po tayo nagtataka di po ba? Okay, so magpatuloy po tayo. Ngayon, talagang dito naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating deep explainer. Bakit tinawag na aso ni Cayetano si Lacson, no? Aso ni Cayetano. Bakit tinawag po na aso ni Senador Alan Peter Cayetano si Lacson? Dahil si Lacson ang nagsisilbing tagabantay at tagakagat ng sistema laban sa mga kalaban ng administrasyon. Kahit i-deny po ni Senator Lacson yan, ay obvious naman po sa pag-i-interview pa lang. Halata naman hindi naman po tayo hindi naman matatalino po ang mga Pilipino, mga kaibigan. Gamitin po ang ating utak, no? Kasi kung po talaga tagapagtanggol ng yan si Lacson ng corruption kung against po yan sa corruption, matagal na pong mayroong nasubpina diyan sa House of Representatives at talagang nagsasalita po siya against sa Malacanang at against po sa mga congressmen and women. Saan po ba nag-umpisa ang corruption na yan? Di po ba sa House? Matagal na pong perception niya ng mga tao. Mula pa yon, kaya nga po walang nananalo na presidente ang House of Representatives. Tingnan nyo po, pag galing ka sa House of Representatives, suicide po yan. Lalong-lalo na kung Speaker of the House ka. Suicide po talaga yan na maging presidente ka ng Pilipinas. Imposible po yan. At ito ang pinakapasabog at ang pinakamalaking truth bomb na ibinuka ni Senador Alan Peter Cayetano, ang sekretong korupsyon ni Erwin Tulfo di umano na hawak ni Lacson. Ayon sa mga impormasyon at sirkulasyon sa Senado, may mga dokumentong hawak ito si Lacson tungkol sa mga anomalyan noong si Erwin pang nakaupo sa DSWD o sa iba pang mga transaksyon ng gobyerno. At dahil hawak ni Lacson ang leg ni Erwin, sunod-sunuran naman ang kapatid na si Raffy para hindi masira ang kanilang pamilya at ang kanilang pangalan. Isang malaking sabwatan para protektahan ang isa't isa. Bakit po ganun? Habang nagpapanggap na oposisyon o independyente. Lintek, di ba? Pero si Alan Peter Cayetano, hindi kumagat sa bluff. Nilantad ang blackmailing tactics na ito sa harap ng buong Pilipinas. Iyan ang tunay na tatak Cayetano. Transparent, matapang, at walang itinatagong multo sa aparador. Kaya kayong mga nagpapanggap na matoon, bulagta kayo ngayon. Okay, mga kaibigan tayo po, magkomento po kayo kasi nagbabasa po tayo ng comment at nagre-reply po tayo. No? Hindi naman lang real time kasi may ibang trabaho din po tayo, pero we see to it that we are improving the channel because of your comments. And then nagre-reply po tayo. No? Marami po talagang ang nagsasabi na ang mga Cayetano ay matatapang, talagang lumalaban po sa korupsyon at gusto po talagang puntahan yung katotohanan at yung ebidensya kung kahit sino man ang tamaan, mga kaibigan. No? Okay, so dumakot na tayo sa atol nilan. At ngayon, mga kabayan, dumakot na tayo sa ating pinakahihintay, ang hatol nilan at ang paliwanag ng henyo. Ang hatol natin sa gabing ito, tapos na ang maliligayang araw ng mga nagpapanggap na matoon sa Senado. Napatunayan natin kapag katotohanan, batas at kapakanan ng masa ang itinatapat mo sa mga trapo, lalabas at lalabas kung sino ang tunay na naglilingkod at kung sino mga tuta at aso lang na nagbabantay sa kanilang sariling kural. Senador Alan Peter Cayetano just gave them a masterclass sa tunay na pagiging senador, isang malaking TKO para sa katotohanan. Mga kababayan, mag-comment kayo sa ibaba. Huwag kayong matakot magsalita at ilabas ang inyong saloobin. Muli, ako ang inyong kasama sa pag-walk ng katotohanan. Huwag kalimutang sumali sa ating membership. I-share ang video na ito sa lahat ng mga grupo
ng OFWs para malaman natin ang totoong nagaganap sa ating bansa. Magpatuloy tayo sa laban, ha? Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Ako si Lan at ito ang #WalkWithLan. Kita-kits sa susunod na laban. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po.